Araw nga pala 'to ng Biyernes mga mare, at naisipan nga namin ni nanay na magluto ng munggo kasi nga nung isang araw meron akong dala-dalang malunggay. Kinuha ko sa likod ng bahay namin. Kaya naman sabi ni nanay magluto tayo ng munggo. Siyempre mga mare, ugaling Pilipino, basta Biyernes magluluto ng munggo. Hinihingal yung aso namin sa init. Grabe naman kasi yung init ng panahon ngayon mga mare. Ang lalaki na ng mga kalapati ni nanay at ang tataba niyan mga mare. Alaga to dati ng kapatid kong lalaki, ngayon mga mare nasa Antique na yung kapatid ko, may pamilya na doon. Iniwan na lang niya kay nanay, tapos si nanay na lang ang nag-alaga dito sa bahay. Matagal na yung kapatid kong nakatira sa Antique mga mare, at hanggang ngayon yung mga kalapati niya nandito pa sa bahay. Sinubukan na nga namin ibenta yan mga mare, kaya lang bumabalik at bumabalik sa bahay. Ay nako gidoy, pati nga customer ay bumabalik-balik din. Pinutulan nga pala nung may-ari na nakabili sa amin yung pakpak ng kalapate kasi nga para hindi na pabalik-balik sa bahay. Eto nga mga mare, at 4 na lang yung natira sa amin. Mahirap din kasi mag-alaga ng kalapate mga mare kasi nga yung pagkain nila mahal din. Malakas din kasing kumain katulad ng aso namin tsaka pusa namin. Tignan niyo yung mga katawan nila, matataba. Kaya nakaganyan yan kasi nangingitlog yan mga mare. O diba mga mare, pati halaman may mga alaga din si nanay, pati di si tatay inaalagaan yan. Hindi kasi pwedeng ilagay sa labas mga mare kasi yung mga bata makukulit, pinipitas-pitas nila yung dahon. Malaki na nga pala itong ampon ni nanay, si Chloe at si Shasha. Nasa kulungan muna sila mga mare para makilala sila nung dalawa naming aso. Kapag lumaki-laki na sila mga mare ay pakakawala na din sila sa kulungan, pero sa ngayon dyan na muna sila sa loob ng kulungan. At least diba mga mare, hindi sila makakain ng dumi sa labas. Eto nga si nanay at hindi mapakali kasi daw mainit, panay na lang siya punas ng punas. Bandang hapon na nga pala ako nagbibideo neto mga mare. Umakyat na nga pala ako neto sa taas ng bahay namin mga mare. Nakita niyo naman yung bahay namin, butas-butas na mga mare at hindi pa namin talaga to napapagawa kasi wala pa nga talagang budget. Matagal na nga palang pangarap to ni nanay na maipagawa tong bahay namin. Alam nyo kasi mga mare, kapag umuulan or pag malakas ang ulan or may bagyo, tumutulo talaga dito sa taas ng bahay namin. Tsaka yung hangin kapag malakas, grabe, nahampas yung mga yero. Mahirap talaga kasi mga mare pagka ganito lang yung bahay. Hindi katulad pagka bato yung bahay. Kahit malakas ang ulan, malakas ang hangin ay okay lang. Kaya nga kapag tuwing umuulan, nag-aalala na yan si nanay kasi puro tulo na sa loob ng bahay. Puro planggana na yung taas ng bahay namin kapag talagang umuulan. Saka mga mare, grabe, bumabaha rin dito sa lugar namin. Kaya sabi ko kay nanay, pagka nagkaroon talaga kami, sa labas na lang kami kukuha ng bahay. Tapos yung bahay dito namin, ipapagawa na lang namin, tapos papaupahan na lang namin mga mare. Ito na nga pala yung munggo na papakuluan natin mga mare. Masyadong mahaba mga mare kung magkukwento pa ako ng buhay namin. Sa next video na lang ulit mga mare. Eto nga 40 days video. Eto dahil wala nga kaming gas ngayon. Eto at nagkakahoy nga lang kami mga mare. Pero alam nyo mga mare, mas maganda talagang nagluluto sa kahoy. Sanay naman talaga kami sa ganito mga mare. Kaya nung bata pa talaga kami, natuto na kami sa ganitong trabaho. Dahil nga laking hirap tayo mga mare, na-appreciate natin yung mga bagay-bagay na mga simple dito sa mundo. Kaya naman nagpapasalamat ako sa Diyos mga mare kasi nararanasan namin yung ganitong buhay, para kasi kung dumating yung blessing, alam natin kung paano magpahalaga. May mga video pa sana akong kukuhaan mga mare, kaya lang kasi ako lang talaga yung taga video, kaya eto lang muna yung mga video may papakita ko sa inyo mga mare. Papunta nga pala tayo neto mga mare sa palengke kasi nga inutusan ako ni nanay na bumili ng chicharon mga mare.
Maraming tindahan doon sa amin mga mare, kaya lang ang problema wala silang tindang chicharon. Kaya tuloy napatakbo ko dito sa palengke. Yung dala kong 50 pesos mga mare, sukli na lang sa akin 15 pesos. Binili ko lang 3 chicharon, isang pork cube, tapos isang magic sarap. Ganun na ba talaga kamahal ang bilihin ngayon? Pakita ko lang sa inyo to mga mare. Ito yung pasalubong ko sa dalawa kong pusa dito sa bahay. Syempre, alaga natin yan at pamilya na din natin yan, kailangan natin pakainin. Medyo kasi hindi type ng pusa kumain ng munggo. Wow, hindi talaga type. Yung aso namin mahilig sa munggo talaga mga mare. Kaya malakas sila kumain pagka ganyan yung ulam nila. Alam nyo naman mga mare, pagka pusa, maarte din. Buti na lang yung alaga naming aso, kahit anong ulam nila, kinakain nila mga mare. Minsan, wag rin sanayin sa masasarap na ulam. Pero kumakain naman yung mga alaga kong pusa na mga gulay, pero ito talagang munggo hindi masyado. Kaya buti na lang mga mare, meron akong pasalubong sa kanila. Kaya naman pinauna ko na silang pakainin mga mare, alas 6 pa lang. Luto na nga pala tong munggo natin mga mare. Hindi na nga pala ako kakain dito sa bahay kasi magdadala na nga lang ako. Kasi nga nabusog ako sa kape. Nagkape kasi kami tatlo, si nanay, si tatay, tsaka ako. Hindi ko na nga pala nakuha ng video kasi nakalimutan ko. Kaya nga mahirap pagka wala tayong videographer mga mare at hindi natin nakukuhaan yung mga gusto nating kuhaan. Kumain na nga pala dito si nanay, tapos si tatay ayan nagwawalis kasi katatapos niya lang kumain. Tamang bintana nga lang pala dito si tatay mga mare kasi sobrang init. At hanggang dito na lang ako mga mare.